Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, pagbati at dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Evangelista Wilde E. Almeda, pag-aalala sa mga banal na turo ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, pagbati rin po sa ating beloved Almeda children at sa lahat ng mga minamahal na mga kapatiran. Nasay po ako last 1989. Kami po ay dinadala dito ng aking mahal na ina. Maliliit pa lang po kami. Dinadala na po kami ng aking mahal na ina sa gawain, sa Amoranto, sa Marikina, sa Cuneta. Bit po kami ng aking mahal na ina. So habang kami po ay naglilingkod at patuloy na naglilingkod sa mahal na Panginoon, kami po mga magkakapatid, 4 po kaming babae. Kami pong lahat ay pinagpala ng mahal na Panginoon sa pag-aaral namin. Dahil sa high school, imbis na 4 years po namin yun kunin, 3 taon lang po namin kinuha yung high school dahil po kami pong lahat ay accelerated. At pinasasalamatan po namin yan sa mahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil habang kami po ay naglilingkod, talaga nga pong tayo ay tinutuwid sa ating daan ng ating mahal na Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Dahil po nung dalaga po ako po ay nagkaroon ng sakit. Akala ko po simpleng ubo lang po yun or allergy. Tumagal po yung ubo ko hanggang one day or one night, bali nag-blow na po ako ng dugo, pasintabi po sa mga kumakain. Nag-blow na po ako na marami po talagang dugo. So ang ginawa po namin, nagpa-check up po kami para po malaman kung ano po yung sakit ko. So ako po ay may sakit na tuberculosis with pneumonia po. So dahil bata, medyo natatakot, bilang tao natatakot po. Uminom po ako ng gamot kasi 6 months daw po yung gamutan. So yung gamot po, medyo hindi po kinakaya po talaga ng katawan ko. Dahil nahihilo po ako. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, mahal na Panginoon, magba-by faith po ako. Tinigil ko po talaga yung pag-inom ng gamot. Nag-by faith po ako. Actually, wala pong 1 month yung pag-inom ko ng gamot. Nag-by faith po ako. And then after 3 months po, nag-try po ako magpa-check. Sabi ko, itatry ko kasi sabi ko, by faith eh. So, tinry ko pong X-ray po ulit. At sa kabagan po ng mahal na Panginoon, after 3 months lang po ng pagtigil ko ng gamot, ako po'y lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lord, glory to God. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pagpapala niya rin po sa aking trabaho bilang isang government employee o teacher sa gobyerno. Napakahirap po talaga ng promotion. Kailangan marami ka po talagang mga papers, pertinent papers para po ma-promote ka. So after 3 years lang po, ako po'y nag-apply for Teacher 3. At nagulat din po ako dahil na-promote din po ako agad sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. And then after a year, I tried naman po na apply for Master Teacher 1. So lahat po ng kilay ng mga co-teachers ko na Teacher 1, Teacher 2 doon na matagal na, mga 15 years, 16 years, 20 years na pong nagtuturo. Mataas po talaga yung kilay nila sa akin kasi daw parang ang lakas daw po ng loob ko na magpa-promote from Teacher 3 to Master Teacher 1. So actually, nung lumabas na po yung list, wala naman po ako sa pinakamataas. Parang nasa 17th or 18th rank po ako. So hindi na po ako umaasa. Pero kapag ikaw ay nanalangin sa mahal na Panginoon, diringgin niya po ang iyong panalangin. So talaga po from Teacher 3, ako po yung na-promote from Teacher 3 to Master Teacher 1. And then after a year, talaga pong ang mahal na Panginoon ang kasama po natin, talagang hindi po tayo ginagawang buntot, bagkus, ulo. Amen. After a Hallelujah. year, papromote po ako ulit ng Master Teacher 2. At kung tutuusin, nasa pinakamababa na naman po yung aking rank. Pero sabi kong ganun, bahala na po kung kalooban ng mahal na Panginoon, siya na po talaga ang bahala na ilalagay niya ako doon kung para sa akin yon. So, pero tuloy pa rin po ako sa panalangin. So, meron po dong principal kasi napapanood niyo po ako sa demonstration. Talaga pong kinuha niya po ako. Sabi ko, Lord, mahal na Panginoon,
pag tinanggap ko kasi yung offer ng principal, malilipat po ako sa ibang school, pero ang desire po kasi ng puso ko, manatili po dun sa school na pinagtuturuan ko. Sabi ko, pero kung ano pong kalooban niyo, mahal na Panginoon, bahala na po kayo. Pero po nung nagpaalam na po ako dun sa aming principal, sabi niya, hindi ka lilipat. Dito ka, mapropromote ka na master teacher too, pero dito ka sa Torres High School. Praise the Lord po. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa paalala niya rin po sa akin. Bali po, medyo bilang tao, minsan nagiging pasaway. Nag-wear po ako ng pants for my convenience. Kaya yung mga anak ko, sabi niya, Ma, kasi mga anak ko po ginagamit na sa banal na ubasan. Sabi niya, yung panganay ko, Ma, malapit nang dumating ang mahal na Panginoon. Ganyan ka pa rin. Ang ibig niya pong sabihin, ba't ako nag-wear ng pants? Saan sabi ko, na kasi yung convenience ko. Dapat po pala hindi natin kino-compromise yung kabanalan sa convenience lang po natin. So alam niyo, pagkasabi po ng anak kong yun, nagkaroon po ng medical sa school. Pagka-x-ray po sa akin ang result, meron po akong pneumonia, kaya po ako nagkaroon ng tubig sa baga. So parang naalala ko yung sinabi ng anak ko, siguro ito na yon, yung paalala talaga ng mahal na Panginoon. So nag-decide po talaga ako na, sige, sabi kong gano'n, hindi na ako mag-wear ng pants, nagpatayin na po talaga ako ng palda. Para po talaga, hindi po talaga natin i-compromise yung kabanalan. So after a week lumabas yung result na mayroon nga pong tubig sa baga, sabi po ng doktor, sabi niya, Ma'am, hindi po to agad-agad mawawala kahit na mag-medicine ka. Hindi po yan agad-agad mawawala. Sabi niya gano'n. Pero sabi ko, iba ang mahal na Panginoon natin dito sa Jesus Miracle Crusade. Nagpapagaling talaga siya. So sabi ko, kahit na sabi niya hindi agad mawawala, after 2 weeks po, nagpa-check po ako ulit. Nagpa-x-ray ako. Lumabas po sa x-ray ko, negative na po yan. In Jesus' name, thank you, Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa pagpapala niya po sa pag-aaral ng 3 ko pong anak. Lahat po sila, nung graduate po sila ng senior high school. Yung kuya ko po, yung panganay ko po, graduate po as salutatorian. Yung kambal ko po na isa, graduate po yan na valedictorian. At yung isa ko pong anak, graduate po yan with high honors. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagpapala niya po sa kanila. At hindi lang po yun. Simula nung nagpagamit po yung 2 kong anak sa mahal na Panginoon, mas inuuna na po talaga nila yung church. Napapansin ko, mas madalas silang nagpupuri. So iniisip ko, hindi na halos sila nag-aaral. Sabi ko ganun, sabi ko, bahala na mahal na Panginoon. Total, ginagamit naman na sila sa paglilingkod. Ang akala ko, hindi ko na ine-expect na pag-college na sila. Wala na silang mga awards. So pagdating po neto, ito lang po, last August, nabalitaan ko po na yung isa sa kambal na ginagamit sa mahal na Panginoon, nasa president's list po yan. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon. At yung isa ko pong anak na si Kuya, hindi niya rin po akalain kasi uma-absent nga po yan dahil inuuna niya po yung Bible study. A-absent siya, unahin niya yung Bible study. So sa akin, okay lang yun, basta unahin ang mahal na Panginoon. So hindi na rin po namin i-expect na magkaka-award siya. Sabi niya, Ma, sino pong a-attend sa recognition ko? Sabi ko, bakit? May award daw ako. Actually, hindi niya pala alam kung ano yung award niya. And-explain lang po sa amin na yung award niya po pala, siya yung best students sa College of Business Administration sa 2nd year. All across the courses po ng College of Business Administration. So nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagpapala niya po sa amin. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil po dati nagsisiksikan lang po kami sa bahay. Tabi-tabi po kami. Nagsisiksikan po kami sa kwarto lang. Papag lang po yun. Wala pa po nga yung kutsyon. Pero ngayon po kami magkakapatid ay binigyan na po ng mahal na Panginoon ng sarili-sarili naming tahanan at mga sasakyan po. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa lahat ng pagpapalang spiritual, material. Actually, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Ang lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang.